Ninanakaw ng asawa ko ang lahat sa akin. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa aming anak, nagpapakasarap siya sa kama ng iba gamit ang sarili kong pera. Ipasok na ang baliw na yan sa mental bukas, walang awang utos niya. Ngunit hindi ko hahayaang lamunin nila ang anak ko. Mula sa abo ng aking pagkatao, babangon ako para durugin sila. Handa na ba silang harapin ang puot ng isang inang wala nang isusuko? Ipasok na ang baliw na yan sa mental bukas, wala na siyang silbi. Siguraduhin mong handa na ang mga papeles para sa paglipat ng mga ari-arian niya sa pangalan ko. Konting tiis na lang, babe, at atin na ang lahat. Napatigil si Alena sa labas ng nakapinid na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay na maingat na nagtitiklop ng paboritong isusuot na barong ni Jericho para sa isang mahalagang pulong bukas ay tila naging yelo. Sa ibabaw ng kalapit na mesa ay ang mainit na sabaw na paborito nitong higupin tuwing umuuwi ng hating gabi mula sa trabaho. Mga gawaing ginugol niya ng buong pagmamahal, nag-aabang na baka sakaling sa pag-uwi nito ay mayakap siya kahit saglit. Walang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata, ngunit pakiramdam niya ay may isang malamig at matalim na patalim na dahan-dahang umiikot sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga binti. Ang pamilyar na amoy ng pabango ng kanyang asawa na nanunuot sa pinitpit na tela ng barong ay biglang nagbigay sa kanya ng matinding pagduduwal. Dahan-dahang nabitiwan ng kanyang mga daliri ang damit, hinayaan itong mahulog sa malamig na sahig. Ang bawat pangarap, bawat pagtitiis at bawat pagpapatawad na inialay niya sa loob ng 7 taon ay naging abo sa isang iglap. Sino ang babaeng kausap nito? At bakit ganito kabilis ang pagpaplano nilang itapon siya? Paano naging ganito kalamig ang haligi ng aking tahanan? Paano niya nagawang patayin ang aking kaluluwa habang ako'y humihinga pa? Tila bumalik sa kanyang gunita ang masasakit na salita ng kanyang biyenan, si Doña Carmen, kaninang hapon. Habang naglilinis siya ng sala at halos magkandakuba sa pagkayod, walang habas siyang pinagbintangan nitong nagnakaw ng isang gintong pulseras. Ginamit pa ng matanda ang alaala ng kanyang yumaong ina upang durugin ang kanyang pagkatao, pinararatangang may depekto ang kanyang pag-iisip at isang malaking pabigat sa kanilang perpektong pamilya. Palagi siyang pinapaniwala ni Jericho na epekto lamang ito ng kanyang postpartum depression, na siya ang may mali, na kailangan niyang uminom ng mga gamot na nagpapabigat lalo sa kanyang katawan at nagpapalabo sa kanyang isipan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bawat pangungutya, bawat tableta ng gamot na ipinipilit ipainom sa kanya, isa itong maingat na inilatag na patibong. Nabalik lamang ang diwa ni Alena nang marinig niya ang mahinang paghikbi mula sa nakaawang na pinto ng kwarto ni Leo. Lumakad siya na parang isang kaluluwang ligaw patungo sa kanyang 7 taong gulang na anak. Nakabaluktot ang bata sa sulok ng kama, yakap ang isang lumang unan. Nang makita siya nito, mabilis itong yumakap sa kanyang baywang, nanginginig ang buong katawan. "Mama, narinig ko po si Lola at Papa kanina." Bulong ng bata sa pagitan ng mga pag-iyak na pinipigilang lumakas. "Sabi ni Lola, kukunin daw nila ako sa iyo bukas kasi baliw ka daw po." "Mama, huwag mo akong iwan?" Ang mga inosenteng salitang iyon ng kanyang anak ang tuluyang nagpaguho sa natitirang pader ng kanyang pagtitiis. Hindi siya baliw. Siya ay isang inang unti-unting pinapatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya, ngunit hindi niya hahayaang lamunin nila ang kanyang anak. Mula sa pusikit na dilim ng kanyang pagkatao, isang kakaibang lakas ang gumapang sa kanyang mga ugat. Mabilis ngunit tahimik siyang kumuha ng isang maliit na bag. Isinilid niya ang ilang pirasong damit ni Leo at ang natitirang barya sa kanyang pitaka. Binalot niya ng makapal na jacket ang bata. Sa gitna ng dilim at ng nakaambang panganib, nanginginig na hinalikan ni Alena ang noo ng kanyang anak, ibinubulong ang isang mataimtim na pangako na ilalayo niya ito sa impyernong iyon kahit kapalit pa nito ay ang sarili niyang hininga. Binuksan niya ang likod na pinto ng mansyon. Ang kalangitan ay nagbubuhos ng nagngangalit na ulan. Bawat patak ay tila mabigat na yelong sumusugat sa kanilang balat. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na kamay ni Leo
at sinuong nila ang walang awang unos, tumatakbo palayo sa nag-iisang buhay na nakagisnan nila. Ngunit bago pa man sila makalabas sa kanto ng kanilang subdivision, isang pamilyar na itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Ang nakakabinging silaw ng mga headlight sa gitna ng buhos ng ulan ay tila nagbabadya ng katapusan ng kanilang pagtakas. Sa ilalim ng malupit na buhos ng ulan, pilit na ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata upang labanan ang matalim na liwanag mula sa paparating na sasakyan. Nakilala niya ang itim na SUV, kay Jericho iyon. Paano nito nalaman agad na sa likurang gate sila dumaan? May nagbabantay ba sa bawat galaw niya sa loob ng sarili niyang bahay? Bago pa man bumaba ang salamin ng sasakyan, mahigpit niyang hinila ang nanginginig na kamay ni Leo at sumiksik sila sa isang makipot at madilim na eskinita kung saan hindi kasya ang malaking kotse. Idinikit ni Alena ang kanyang likod sa magaspang na pader, yakap-yakap ng mahigpit ang anak habang ang mga tauhan ng kanyang asawa ay nag-iikot ng kanilang mga flashlight sa paligid. Ang bawat pagpatak ng ulan sa yero ay sinabayan ng mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Pilit niyang tinakpan ang bibig ni Leo upang hindi makalikha ng anumang ingay ang paghikbi nito. Nang tuluyan nang lumayo ang liwanag at ang ugong ng makina, doon lamang siya nakahinga ng maluwag, ngunit ito ay simula pa lamang ng kanilang kalbaryo. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gitna ng walang awang bagyo. Bawat hakbang ay tila may nakatusok na bubog sa kanyang mga paa, lalo pat naiwan ang isa niyang sapatos nang mabaon ito sa putikan kanina. Nang mapansin niyang nanginginig na ng husto ang asul na labi ng kanyang anak dahil sa matinding lamig at pagkalam ng sikmura, walang pag-aalinlangang hinubad ni Alena ang nag-iisa niyang tuyong sapatos at medyas. Ipinatong niya ito sa maliliit na paa ni Leo at binalot ang bata ng kanyang sariling katawan. Wala siyang pakialam kung sugat-sugat na ang kanyang mga talampakan, basta't mabigyan lamang ng kaunting init ang nag-iisang rason ng kanyang paghinga. Sa pag-asang may matatakbuhan pa siya, dinala ng kanyang mga duguang paa si Alena sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Susan. Nanginginig siyang kumatok sa pintuang kahoy. Nang bahagyang bumukas ito, isang pamilyar na mukha ang sumilip, ngunit wala itong dalang awa kundi matinding takot. Susan, parang awa mo na, kahit si Leo lang ang patulugin mo sa loob. Pagsusumamo ni Alena, ang boses ay halos liparin ng hangin. Ngunit sa halip na buksan ng tuluyan ang pinto, umatras ang kaibigan. Patawad, Alena. Tumawag si Jericho. Sabi niya, tuluyan ka na raw nasiraan ng bait. Nagwawala ka raw at baka kung anong gawin mo kay Leo at sa amin kung patutuluyin kita. May mga pulis siyang kasama na naghahanap sa'yo. Umalis na kayo, parang awa mo na. Kasabay ng malamig na paglapat ng pinto ay ang tuluyang pagkawasak ng natitirang pag-asa sa puso ni Alena. Ganoon ba kabilis lasonin ni Jericho ang isip ng lahat? Pati ang mga taong inakala niyang kakampi ay naniniwalang siya ay isang halimaw na dapat katakutan. Ang lalaking sumira ng kanyang buhay, ang siya pang lumalabas na biktima at tagapagligtas sa paningin ng ibang tao. Wala na siyang mapupuntahan. Walang pera, walang kaibigan, at walang lakas. Napaupo si Alena sa gilid ng isang madilim na bangketa, habang ang kalangitan ay patuloy na nagbubuhos ng luha para sa kanila. Niyakap niya ng mahigpit si Leo na ngayon ay halos wala ng malay dahil sa gutom at pagod. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Alena. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay tila humihigop sa huling patak ng kanyang buhay at pag-asa. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, isang anino ang humarang sa liwanag ng poste sa kalye. Ang huling nakita ng kanyang naglalabong paningin bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan ay isang pares ng lumang botas ng isang lalaking huminto sa kanilang harapan. Ang mainit na amoy ng kapeng barako na humahalo sa singaw ng basang lupa ang unti-unting pumukaw sa kamalayan ni Alena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, inaaninag ang hindi pamilyar na kisame na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Wala na siya sa malamig at malawak na kwarto ng mansyon. Isang mabilis na kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib,
na naging dahilan upang mapabangon siya ng wala sa oras. Hinanap ng kanyang nagpapanik na mga paningin ang nag-iisang kayamanan na itinakas niya mula sa impyerno. Nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog sa isang manipis ngunit malinis na banig sa kanyang tabi, balot ng isang kupas na kumot. Nakahinga siya ng maluwag. Mula sa nakaawang na pinto ng maliit na silid, pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50 taong gulang. Taglay nito ang isang tindig na nag-uutos ng respeto, may makapal na bigote at nakasuot ng isang simpleng polo na may opisyal na sagisag ng komunidad. Siya ang may-ari ng mga lumang botas na huling nakita ni Alena bago siya nawalan ng malay sa kalsada. "Huwag kang matakot, misis. Ligtas kayo rito ng anak mo," bati ng lalaki sa isang malalim at baritonong boses na nagbibigay ng kapanatagan. "Ako si Kapitan Raul, ang punong barangay dito. Nakita ko kayong nakahandusay sa kanto kagabi habang nagpapatrolya kami sa kasagsagan ng bagyo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan na lang doon sa kalsada." Bahagyang nanginig ang mga labi ni Alena habang inaayos ang pagkakaupo. Pilit na itinatago ang mga sugat sa kanyang talampakan. Buong pagpapakumbaba siyang nagpasalamat sa lalaki. Ngunit ang munting kapayapaang naramdaman niya ay mabilis na binasag ng pamilyar na tinig na nagmumula sa isang lumang telebisyon sa labas ng kwarto. Tumayo si Alena at sumilip. Sa maliit at malabong screen, nakita niya ang mukha ng kanyang biyenan, si Doña Carmen. Nakasuot ito ng itim na damit, may hawak na rosaryo, at walang awang nagpapabuhos ng mga pekeng luha sa harap ng mga kamera ng balita. "Nakikiusap po ako kung sino man ang nakakita sa manugang kong si Alena at sa apo kong si Leo, ibalik niyo na po sila sa amin." Humihikbi at nanginginig ang boses ng matanda, isang perpektong pag-arte na lalong nagpakulo sa dugo ni Alena. May matinding sakit sa pag-iisip si Alena. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya ininom ang mga gamot niya kaya siguro siya nagwala at tinakas ang bata. "Natatakot kami ni Jericho na baka kung anong masama ang gawin niya sa sarili niyang anak. Maawa na kayo sa pamilya namin." Mariing na ibigkis ni Alena ang kanyang mga braso sa kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang tili ng pagkaapura at galit na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ganoon sila kasakim. Gagamitin nila ang pambansang telebisyon upang isara ang lahat ng pintuan para sa kanya, upang tiyakin na walang sino man ang tutulong sa isang baliw na ina. Ngunit sa halip na magmukmok, ginamit ni Alena ang galit na iyon bilang panggatong sa kanyang determinasyon. Kinabukasan din, nilinok niya ang anumang natitirang kapalaluan ng isang dating senyora. Upang makabili ng pagkain para kay Leo, nag-alok siya ng serbisyo sa mga asawa ng mangingisda at tindera sa barangay, ang paglalaba ng kanilang mga maruruming damit. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay lamang humawak ng mga mamahaling porselana ngayon ay nakababad sa matapang na sabon at nakakuskos sa magaspang na batya. Bawat hapdi ng mga paltos sa kanyang mga daliri ay tinatanggap niya ng buong puso. Ito ang presyo ng kalayaan. Habang sinasampay niya ang huling kamiseta sa ilalim ng tirik na araw, narinig niya ang isang malutong na halakhak. Lumingon si Alena at nakita niya si Leo, nakaupo sa isang lumang kahon ng prutas kasama ang mga batang nakayapak sa eskinita. Kumakain sila ng kaning may sabaw ng toyo at nakakamay na inuulam ang tuyong isda. Ngumiti si Leo ng napakatamis, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang tanawing matagal na niyang hindi nakita sa loob ng malaki ngunit malamig nilang mansyon. Sa simpleng sandaling iyon, sa gitna ng kahirapan, naramdaman ni Alena na siya ang pinakamayamang ina sa buong mundo. Gayunpaman, ang pakiramdam ng seguridad ay tila isang nakabiting patalim. Habang pinagmamasdan niya si Leo, napansin ng mga mata ni Alena ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero na kanina pa palakad-lakad sa tapat ng barangay hall. Patagong pinagmamasdan ang paligid at tila may hinahanap. Sa loob ng opisina ng barangay, isang nagmamadaling tanod ang pumasok at lumapit sa mesa ni Kapitan Raul. Walang salitang ibinaba ng tanod ang isang makintab na papel sa ibabaw ng lamesa ng kapitan. Isa itong opisyal na wanted poster na may malinaw na litrato ni Alena,
na may nakasulat na malaking pabuya mula kay Jericho para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng kanyang mapanganib at wala sa katinuang asawa. Ang malamig na titig ni Kapitan Raul sa papel ay tila nagtatanong kung gaano katagal pa niya maikukubli ang katotohanan. Ang malamig na titig ni Kapitan Raul sa makintab na papel ay napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahan niyang itiniklop ang poster, isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon, at naglakad patungo sa maliit na kwartong tinutuluyan ng mag-ina. Pagpasok niya, nakita niya si Alena na tahimik na nagtutupi ng mga natuyong damit. Ipinatong ng kapitan ang nilamukot na papel sa ibabaw ng mesa. "Gusto kong marinig ang totoo, Mrs." Panimula ng punong barangay, ang boses ay seryoso ngunit walang bahid ng panghuhusga. "Ayon sa asawa mo at sa balita, isa kang mapanganib na baliw. May malaking pabuya sa sinumang magbabalik sa inyo." Tinitigan ni Alena ang sariling litrato na nakaimprenta sa papel. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na mag-hysterical, kalmado siyang umupo at sinalubong ang mga mata ni Kapitan Raul. "Hindi po ako baliw, Kapitan." Mariin at malinaw niyang sagot. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. "Ang mga magulang ko ay nag-iwan ng malaking pamana. Gusto ng asawa kong suluhin ang lahat. Matagal na nila akong nilalason at sinisiraan ng ulo para ipasok ako sa mental hospital at makuha ang legal na karapatan sa anak ko at sa pera ko." Pinagmasdan ng maigi ni Raul ang babae sa kanyang harapan. Bilang isang leader na sanay magbasa ng pagkatao ng mga tao sa kanyang nasasakupan, nakita niya ang linaw sa mga mata nito, isang tapang ng inang walang itinatago. Tumango ang matikas na kapitan. "Naniniwala ako sa iyo. Hanggat nasa teritoryo ko kayo, walang pulis o mayamang asawa ang pwedeng basta-basta kumuha sa inyo." Sa kabilang banda ng syudad, sa isang marangyang penthouse na abot tanaw ang buong Kalakhang, Maynila, ang pagtataas ng mga baso ng mamahaling alak ay tanda ng pagdiriwang. Nakasandal si Jericho sa malambot na sofa habang marahang hinahaplos ang buhok ni Clara, ang mismong accountant na pinagkatiwalaan ni Alena upang mag-asikaso ng kanyang mga ari-arian at buwis. "Ang galing mo talaga, babe," sabi ni Jericho, nakangisi habang pinagmamasdan ang mga pekeng papeles sa ibabaw ng glass table. "Sino ba namang mag-iisip na ang mga bitaminang pinapainom ko gabi-gabi sa tangang yon ay pampalito lang ng isip at pampahina ng katawan? Kulang na lang, ako na mismo ang maghatid sa kanya sa selyadong kwarto ng mental." Ngumiti si Clara, ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Siya ang utak sa likod ng paglipat ng mga pondo. "Madali na nating maipapasa ang lahat sa pangalan mo dahil hawak natin ang pirma niya. Pero kailangan nating siguraduhin na hindi niya mahahanap ang orihinal na titulo ng lupa na itinago ko. Hanggat hindi natin tuluyang nasisira ang pag-iisip niya, may laban pa rin siya kung mahanap niya yon." Sa loob ng munting kwarto sa barangay, nakatitig si Alena sa sariling refleksyon sa isang palanggana ng tubig na ginamit niya sa paglalaba. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga gabi na buong lambing siyang inaabutan ni Jericho ng isang basong gatas at gamot. "Para lumakas ka, mahal ko," ang palaging bulong nito bago siya halikan sa noo. Ang matamis na halik na iyon ay isa palang lason. Ang bawat pagmamalasakit ay isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa kanyang likod. Ang alaala ng pagkukunwaring iyon ay pumawi sa anumang natitirang kahinaan sa kanyang puso. Napalitan ito ng isang malamig, kalkulado, at nagbabagang puot. Kinuha ni Alena ang isang kalawanging gunting na nakita niya sa tabi ng lumang aparador. Tinitigan niya ang kanyang mahaba at tuwid na buhok. Ang buhok na madalas purihin at angkinin ni Jericho bilang paborito nitong bahagi ng kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang isang makapal na bahagi nito at madiing pinutol. Ang bawat pagbagsak ng mga hibla ng buhok sa sahig ay sumisimbolo sa pagputol niya sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Pinulot niya ang isang kumpol ng kanyang putol na buhok at maingat na inipit ito sa gitna ng mga pahina ng isang lumang libro na nakita niya sa silid. Ito ang magiging walang hanggang paalala ng kanyang katangahan,
at ng mismong araw na pinatay niya ang lumang Alena. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leo, ang katahimikan ng buong eskinita ay binasag ng magkakasunod at mabibigat na paghampas ng kamao sa pintuang kahoy ng kanilang tinutuluyan. Mabilis na tumayo si Alena, mahigpit na kinawakan ang matulis na gunting na ginamit niya kanina at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ay tumama sa isang pamilyar na anino. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng formal na suit ang nakatayo sa labas, tahimik na naghihintay. Ang makintab na sapatos ng estranghero ay nagpahiwatig na hindi ito isang simpleng residente ng barangay. Ang makintab na sapatos ng estranghero ay tila nagpahiwatig ng isang panibagong unos. Dahan-dahang iniluwat ni Alena ang pintuang kahoy, sapat lamang upang makita ang mukha ng bisita, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay sa kalawanging gunting na nakatago sa kanyang likuran. Ngunit ang tensyon sa kanyang dibdib ay bahagyang lumuwag nang mamukhaan niya ang lalaking nakatayo sa silong ng gabi. Si Eman. Ang dati niyang kaklase noong kolehiyo na kilala sa pagiging tahimik at matalino, na ngayon ay isa ng ganap at respetadong abogado. Walang bahid ng panganib sa maamo nitong mukha, tanging isang malalim na pag-aalala ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Alena, ako ito si Eman. Pabulong na pakilala ng lalaki, pilit na ibinababa ang boses upang hindi makabulabog ng mga natutulog na kapitbahay. Napanood ko ang balita at ang mga panayam ng biyenan mo. Kilala kita mula pa noon, Alena. Alam kong hindi totoo ang mga sinasabi nila. Nagsagawa ako ng sarili kong investigasyon at nakita ko ang mga kahina-hinalang galaw sa mga kumpanya mo. Hinanap ko kayo dahil alam kong kailangan mo ng kakampi. Tuluyang binuksan ni Alena ang pinto at pinatuloy ang dating kaibigan. Sa loob ng maliit na silid na iyon, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, ibinuhos ni Alena ang lahat ng katotohanan ng walang itinatago. Ikinuwento niya ang mga pampatulog na ipinapainom sa kanya, ang unti-unting paglason sa kanyang isipan at ang malagim na planong pagkulong sa kanya sa isang pasilidad upang tuluyang makuha ni Jericho at ng kabit nitong si Clara ang kanyang buong pamana. Tahimik na nakinig si Eman. Ang kanyang panga ay nag-igting sa pagpipigil ng galit para sa sinapit ng kaibigan. Agad niyang inilatag ang isang malinaw at legal na plano. Kailangan nilang patunayan sa isang pribadong doktor ang matinding katinuan ni Alena upang pabulaanan ang mga pekeng medical records na ginawa ni Jericho. Kailangan din nilang bawiin ang lahat ng kapangyarihang ibinigay niya dito sa pamamagitan ng pagsasampa ng patong-patong na kaso. Sa gitna ng mabigat na usapan, napansin ni Eman ang pagbagsak ng mga balikat ni Alena dahil sa matinding pagod at pangamba. Dahan-dahan niyang inabot ang balikat ng babae at magaan itong tinapik. Walang mali siya, walang pagtatangka, purong paggalang at matibay na pagsuporta lamang ng isang tunay na kaibigan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang bangungot, nakaramdam si Alena ng isang matibay na sandigan. Hindi na siya nag-iisa sa pag-angkin ng hustisya. Habang bumubuo ng estratehiya ang dalawa, sa isang madilim na sulok ng mansyon ni Jericho, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe, nagtuturo sa eksaktong lokasyon ng kanyang mag-ina sa isang mahirap na barangay. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jericho. Sino ang nagtraidor kay Alena mula sa loob ng inaakala niyang ligtas na komunidad? Wala na siyang pakialam, ang mahalaga ay tapos na ang laro. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at ilang bayarang pulis. Ang tahimik na madaling araw sa bukana ng barangay ay binulabog ng nakakapasong liwanag mula sa mga paparating na sasakyan. Ngunit bago pa man makapasok ang convoy ni Jericho sa makipot na kalye, isang hanay ng mga lalaki ang nakatayo na sa gitna ng daan bilang isang matibay na pader. Sa unahan nila ay si Kapitan Raul, seryoso, matikas at hindi natitinag.
Sa likod niya ay ang mga tanod na handang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan anumang oras. Bumaba si Jericho mula sa kanyang marangyang SUV, pilit na nagpapakita ng autoridad at matapang na hinarap ang punong barangay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay mga nakaunipormeng pulis na kinasabwat niya at sa kanyang kamay ay iwinawasiwas niya ang isang puting papel. Isang pekeng kautusan mula sa korte upang sapilitang kunin ang 7 taong gulang na bata mula sa pangangalaga ng isang ina. Ang nakakabinging iyak ni Leo nang makita ang ama ay tuluyang gumising sa buong barangay. Ang nakakabinging iyak ni Leo nang makita ang ama ay tila isang punyal na itinarak sa dibdib ni Alena. Mahigpit na yumakap ang bata sa kanyang mga binti, nagtatago mula sa lalaking dapat sana ay kanyang unang tagapagtanggol. Sa gitna ng makipot na kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, buong husay na nagpakitang gilas si Jericho. Nagkunwari siyang pinupunasan ang mga pekeng luha, lumapit sa hepe ng mga pulis na kasama niya at ginamit ang kanyang yaman at posisyon upang magmakaawa. Mga sir, tulungan niyo po akong mabawi ang mag-ina ko. May matinding sakit sa pag-iisip ang asawa ko at delikado siya sa paligid. Baka saktan niya ang anak namin kung hindi natin siya madadala sa ospital ngayon din. Heto po ang court order, parang awa niyo na. Madramang pahayag ng lalaki, umaasang makukuha ang simpatiya ng mga autoridad. Imbes na magwala, sumigaw at mag-hysterical tulad ng inaasahan ng kanyang asawa, humakbang si Alena pasulong. Kalmado ang kanyang muka, diretso ang tingin, at ang kanyang boses ay may malamig at matalim na katiyakan. Wala akong sakit, Jericho, at lalong hindi ko sasaktan ang nag-iisa kong anak. Mariing sagot ni Alena, ang bawat salita ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ikaw ang naglalason sa akin at sa isip ng mga tao para makuha ang pera ko at ipasok ako sa mental hospital. Ditay Andy. Ang maayos niyang pananalita at matapang na tindig ay agad naghasik ng pagdududa sa isip ng mga pulis. Wala siyang anumang katangian ng isang taong nawawala sa katinuan. Kinuha ni Kapitan Raul ang puting papel mula sa kamay ng pulis. Maingat niya itong sinuri bago ibinalik ng may matigas at autoritaryong pagtanggi. Hepe, alam kong ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Pero bilang punong barangay, hindi ko papayagang may kaladkarin kayo mula sa nasasakupan ko gamit ang isang papel na walang tamang selyo ng huwes mula sa lungsod na ito, paliwanag ng kapitan. Ang boses ay nag-uutos ng buong paggalang. Wala rin kayong formal na koordinasyon sa opisina ko. Procedural error ito. Kung gusto niyong daanin sa batas, dumaan kayo sa tamang proseso. Ngayon, magsilabas kayo sa barangay ko bago ko kayo ireklamo ng panghaharas. Bago pa man makasagot ang mga pulis, isang pamilyar at matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling damit at makakapal na alahas. Nagsimula itong mag-iskandalo, itinuturo si Alena at sumisigaw ng mga masasakit na salita. Pinararatangan itong walang utang na loob at isang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Inaasahan ni Carmen na kakampi sa kanya ang mga residente dahil sa kanyang anyong mayaman. Ngunit ang mga kapitbahay na tsismosa na noong una ay tahimik lamang na naglalaba at nagmamasid sa kanila ni Alena nitong mga nakaraang araw ay unti-unting lumapit. Imbes na husgahan si Alena, isa-isa silang pumalibot sa mag-ina, bumuo ng isang matibay na pader ng mga katawan upang protektahan sila mula sa matanda. Hoy Ale, baka ikaw ang baliw, 10 oras ng gabi nagsisisigaw ka rito sa lugar namin. Pang-aasar ng isang tindera na sinabayan ng mga tawanan at pangungutya ng iba pang mga ginang. Namula ang mukha ni Carmen, hindi kinaya ang matinding kahihiyang natamo mula sa mga taong pilit niyang minamaliit. Dahil sa dami ng tao na handang ipagtanggol si Alena at sa matigas na paninindigan ni Kapitan Raul, walang nagawa si Jericho kundi ang umatras kasama ang mga pulis. Ngunit bago siya tuluyang bumalik sa kanyang sasakyan, humakbang siya papalapit kay Alena. Sa pag-aakalang magpapaalam lang ito kay Leo, walang nakapigil ng ilapit ni Jericho ang kanyang bibig sa tainga ng asawa. Akala mo ba panalo ka na? Bulong nito,
Ang tinig ay puno ng malagim at nakakapanindig balahibong tagumpay. Wala na ang tiyo mo, Alena. Nasa akin na ang pirma mo. Kasabay ng paglayo ni Jericho ay ang panlalamig ng buong katawan ni Alena. Ang panginginig ng kanyang mga kamay, pagkaalis ng kanyang asawa ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang panibagong bangungot na tila nakabitin sa kanyang lalamunan. Ang panginginig ng mga kamay ni Alena ay tila hindi na mapatigil, kahit pawala na ang ingay ng mga sasakyan ni Jericho sa paligid ng barangay. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nasa akin na ang pirma mo. Paano? Kapanabay ng pag-alis ng mga nanggugulo, agad na lumapit si Eman at Kapitan Raul sa kanya. Ngunit tanging ang malamig na hangin ng madaling araw ang sumasagot sa kanyang mga katanungan. Kinabukasan, sa loob ng maliit na opisina ni Eman na puno ng mga makakapal na libro at papeles, isang nakakanginig na katotohanan ang bumungad sa kanila. Ipinakita ng abogado ang mga dokumentong nakuha niya mula sa Registry of Deeds. Isang malaking pirma ang nakasulat sa ilalim ng Deed of Absolute Sale. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sulat kamay ni Alena. Alena, sigurado ka bang wala kang nilagdaan bago ka tumakas? Tanong ni Eman, ang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuring maigi ang bawat kurba ng tinta. Wala, Eman. Wala akong matandaang pinirmahang kahit ano, maliban sa mga tseke para sa sweldo ng mga tauhan sa bake shop. Halos maiyak na sagot ni Alena, habang pilit na inaalala ang mga gabing hilong-hilo siya dahil sa mga gamot na ipinapakain sa kanya. Pero si Clara, siya ang accountant ko. Siya ang humahawak ng lahat ng dokumento para sa mga ari-arian na iniwan ni Papa. Doon nila napagtanto ang tindi ng kataksilan. Hindi lamang pala pag-ibig ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang mismong pagkakakilanlan niya. Habang siya ay unti-unting pinapatay sa laso ng gamot, dahan-dahan palang pinepeke ni Clara ang kanyang pirma sa lahat ng mahahalagang papel. Ang lupang kinatatayuan ng bake shop ng kanyang ina, ang bahay na itinayo ng kanyang ama. Lahat ay nailipat na sa pangalan ni Jericho bago pa man siya humakbang palabas ng kanilang mansyon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang restaurant na tanging mga mayayaman lamang ang nakakapasok, masayang nagtataas ng baso ng champagne sina Jericho at Clara. Ang bawat lagok ng alak ay tila nagdaragdag sa kanilang kayabangan. Cheers, babe! Sa wakas, legal nang sa atin ang lahat. Wala nang magagawa ang baliw na yon kahit magmakaawa pa siya sa kalsada, sabi ni Jericho, sabay haplos sa mamahaling singsing na suot ni Clara. Isang singsing na pag-aari ng ina ni Alena. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa loob ng mansyon, si Doña Carmen ay hindi rin nagpapahuli. Dahil sa kanyang bisyo sa ilegal na sugal at malalaking utang, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Clara. Mabilis na kinuha ng matanda ang ilang piraso ng mamahaling alahas at gintong relo na nakapatong sa ibabaw ng dresser. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa labi ng biyenan habang isinisilid ang mga ito sa kanyang pitaka. Para sa kanya, ang lahat ng nasa bahay na iyon ay kanya ng pag-aari, kabilang ang mga gamit ng kabit ng kanyang anak. Bumalik ang tingin ni Alena sa kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa paglalaba. Parang gumuho ang mundo niya, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ang tanging seguridad para sa kinabukasan ni Leo ay nakuha na ng mga sakim na tao sa isang iglap lamang. Napaupo siya sa sahig ng opisina, ang kanyang determinasyon ay tila unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang panlulumo, naramdaman ni Alena ang maliliit at mainit na kamay na humahawak sa kanyang pisngi. Si Leo. Tinitigan siya ng bata ng may buong pagtitiwala. Mama, huwag ka na pong umiyak, bulong ni Leo, sabay pahid sa luha sa mga mata ni Alena. Okay lang po kahit wala tayong pera, kahit wala tayong malaking bahay, basta hindi tayo babalik sa kanila. Dito po, nakakangiti ka na. Mas gusto ko po yun. Ang mga salitang iyon ng kanyang anak ay tila isang malakas na sampal
na nagpabalik sa kanyang wisyo. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang pera ay kinikita, ang lupa ay pwedeng bawiin, ngunit ang dignidad at kaligtasan ng kanyang anak ay hindi matatawaran. Ang bawat patak ng luha ni Leo noong gabing tumakas sila ay sapat ng panggatong upang muling mag-apoy ang galit sa kanyang puso. Hindi ko hahayaang manalo sila, Leo. Pangako yan ng mama, maring sabi ni Alena habang niyayakap ang anak. Agad na bumalik si Eman sa kanyang mesa, mabilis na nag-iikot ng mga pahina ng kanyang mga file. May pag-asa pa tayo, Alena. Nalaman ko na may isang dating kasambahay ang pamilya nyo na biglang umuwi sa probinsya noong nagsimulang magbago ang kilos ni Jericho. Sabi ng mga kapitbahay nyo, may nakita raw siyang hindi dapat makita. Kailangan natin siyang mahanap. Mabilis na kumilos si Eman upang tuntunin ang kinaroroonan ng saksi. Ngunit pagdating niya sa maliit na bahay ng dating kasambahay sa liblib na bahagi ng probinsya, bumungad sa kanya ang isang nakabukas na pinto at isang basag na baso sa sahig. May nauna na sa kanya. Ang mga tauhan ni Jericho ay nakarating na doon at tila wala silang balak mag-iwan ng anumang bakas. Ang tunog ng basag na kristal sa sahig ay tila hudyat na ang labanang ito ay magiging mas madugo at mapanganib kaysa sa inaasahan ni Alena. Ang tunog ng basag na kristal sa sahig ng bahay ni Aling Nena, ang dating kasambahay, ay hindi naging hudyat ng kamatayan, kundi ng isang huling pagkakataon. Sa kabutihang palad, mabilis ang naging kilos ni Eman. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga tauhan ni Jericho, nagawa niyang itago ang matanda sa likod ng isang makapal na bunton ng mga palay sa kalapit na kamalig. Nang lisanin ng mga masasamang loob ang lugar matapos ang bigong paghahanap, doon lamang lumabas ang nanginginig na si Aling Nena. Bitbit ang isang lumang depindot na telepono na nakabalot sa plastik. Attorney Eman, hindi ko po ito itinapon kahit pinalayas ako ni Sir Jericho, bulong ng matanda habang iniabot ang telepono. Nakarecord po rito ang usapan nila ni Ma'am Clara noong gabing balak nilang dagdagan ang dosis ng gamot ni Ma'am Alena. Natakot po ako kaya itinago ko ito. Nang marinig ni Eman ang malinaw na boses ni Jericho na tumatawa habang pinaplano ang pagpapakulong kay Alena sa mental hospital, alam niyang hawak na nila ang mitya ng pagsabog ng katotohanan. Ngunit para kay Alena, hindi sapat ang batas lamang. Kailangan niyang wasakin ang tiwala sa loob ng kuta ng mga kaaway. Ginamit ni Alena ang impormasyong ibinigay ni Eman tungkol sa nakitang pagnanakaw ni Doña Carmen sa mga alahas ni Clara. Gamit ang isang bagong SIM card, nagpadala siya ng isang maikling mensahe sa telepono ng kabit ng kanyang asawa. Huwag kang masyadong kampante sa mansyong kinalalagyan mo. Ang biyenan mong akala mo ay kakampi. Dahan-dahan nang tinatapon ang mga alahas mo sa sanglaan para sa kanyang bisyo. Tingnan mo ang iyong jewelry box bago ka mawala ng lahat. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ng hapon ay binasag ng isang malakas na sigaw na nagmula sa kwarto ni Clara. Mabilis na tumakbo si Doña Carmen patungo roon, ngunit sinalubong siya ng isang nagngangalit na mukha. Bukas ang lahat ng drawer ni Clara at nakakalat ang mga walang lamang kahon ng alahas. Nasaan ang mga gintong relo ko, Doña Carmen? Bulyaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Akala niyo ba hindi ko alam na kayo lang ang pumasok dito habang nasa opisina ako? Magnanakaw. Anong sabi mo? Napakawalang hiya mong babae ka. Pinatira ka na nga rito sa pamamahay ko, ganyan pa ang isusukli mo sa akin? Sagot ng matanda, sabay dampot ng isang vas at ibinato ito sa direksyon ni Clara. Kabit ka lang, huwag mong kakalimutan na pera ng anak ko ang nagpapakain sa'yo. Nagsimulang magkaroon ng pisikal na sagupaan ang dalawang babae. Ang bawat kalmot at sabunot ay may kasamang mga mura at sumbat na naglalantad ng kani-kanilang mga sikreto. Habang nangyayari ang gulo, dumating si Jericho, pagod mula sa pakikipag-ayos sa mga investor na nagsisimula ng magduda sa kanyang kredibilidad. Ang eksenang dinatnan niya, ang kanyang ina at ang kanyang kabit na parang mga asong naglalaban sa gitna ng sala ay ang huling bagay na kailangan niya. Tumigil kayo! Sigaw ni Jericho. Ang kanyang boses ay namamaos sa galit, ngunit walang nakinig.
Ang perpektong imahe ng pamilyang pilit niyang binuo ay dahan-dahang nagkakalas-kalas sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, sa isang maliit na dampa sa barangay, nakaupo si Alena sa isang bangko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Eman. Ibinabalita ang kaguluhang nangyayari sa loob ng mansyon. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima na umiiyak sa sulok. Siya na ang nagpapatakbo ng laro. Ang dahan-dahang pag-inom niya ng tsaa sa gitna ng katahimikan ng barangay ay isang golden moment ng tagumpay. Ramdam niya ang bawat lagok ng mainit na likido, sumisimbolo sa dahan-dahang pagbabalik ng init at buhay sa kanyang nanlalamig na pagkatao. "Mama, bakit po kayo nakangiti?" tanong ni Leo habang lumalapit sa kanya. "Wala lang anak. Masaya lang ako dahil malapit na tayong makauwi sa totoong tahanan natin," sagot ni Alena, sabay haplos sa ulo ng bata. Ngunit ang munting katahimikang iyon ay muling nagambala nang tumunog ang telepono ni Alena. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Sa pag-aakalang isa itong panibagong pananakot, balak na sana niya itong baliwalain, ngunit may isang bagay sa kanyang kalooban ang nag-udyok na sagutin ito. "Alena, parang awa mo na, makipagkita ka sa akin." Ang boses sa kabilang linya ay basag, hinihingal, at puno ng matinding takot. Si Clara iyon. "Nalaman na ni Jericho na nag-withdraw ako ng malaking pondo mula sa kumpanya mo. Papatayin niya ako, Alena. May alam ako. May alam ako tungkol sa pagkamatay ng tatay mo na hindi mo pa alam. Magkita tayo sa lumang pier ngayon din." Ang tunog ng malakas na ulan na biglang bumuhos ay kaparehong-kapareho noong gabing tumakas si Alena mula sa mansyon. Ngunit ngayon, ang ulan ay tila nagdadala ng isang lihim na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa malamig na hanging dala ng ulan sa lumang pier. Nakatayo si Alena sa ilalim ng isang sirang bubong. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag, ang bawat aninong gumagalaw sa dilim. Hindi siya nag-iisa. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang luma at madilim na bodega, ay nakakubli si Eman at si Kapitan Raul kasama ang ilang mga pili at tapat na tanod. Ito ang kanilang huling alas. Maya-maya pa, isang bulto ng tao ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Si Clara iyon, basang-basa, magulo ang buhok, at ang mukha ay puno ng pasa. Isang patunay ng kalupitan ni Jericho. Nang makalapit ito kay Alena, agad itong lumuhod sa putikan at humawak sa kanyang laylayan. "Alena, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Pero kailangan mong malaman, ang tatay mo hindi siya namatay sa aksidente sa bake shop." Hikbi ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Sinadya ni Jericho na sirain ang mga kable ng kuryente para makuha ang insurance at ang lupa. May hawak akong kopya ng original na report na itinago niya. Damit pa abingisan na." Ngunit bago pa man maiabot ni Clara ang anumang dokumento, ang nakakasilaw na liwanag ng isang sasakyan ay biglang bumukas mula sa kabilang panig ng pier. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng kamatayan. Lumabas si Jericho, may hawak na payong, at may isang malamig na ngiting nakapinta sa kanyang mga labi. "Napakagaling, Clara. Akala ko ba ay nasa panig kita?" sabi ni Jericho. Ang tinig ay puno ng sarkasmo habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa dalawang babae. "At ikaw naman, Alena? Hanggang ngayon ay napakauto-uto mo pa rin. Akala mo ba ay totoong tutulungan ka ng babaeng ito? Ito ay isang bitag, mahal ko. At ngayon, wala nang makakaligtas sa inyo." Huminga ng malalim si Alena. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking pumatay sa kanyang ama at sumira sa kanyang katinuan. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tanging isang matatag at malamig na paninindigan. "Hindi, Jericho. Ikaw ang nasa loob ng bitag," mahinahong sagot ni Alena. Kasabay ng kanyang huling salita, biglang bumukas ang mga ilaw ng bodega. Lumabas si Kapitan Raul. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad.
kasama ang mga tunay na opisyal ng pulisya na kanina pa nakikinig sa bawat salitang binitawan ni Jericho. Si Eman ay nakatayo sa gilid, hawak ang isang recorder at ang bodycam na nakakabit sa dibdib ng isa sa mga opisyal. Jericho, narinig namin ang lahat, mula sa pambubugbog mo kay Clara hanggang sa pag-amin mo sa pamemeke ng mga dokumento at ang plano mong pananakit kay Alena, maring pahayag ni Kapitan Raul. Namilog ang mga mata ni Jericho. Pilit siyang lumingon sa paligid upang humanap ng takasan, ngunit ang mga tanod ng barangay ay nakapalibot na sa buong pier. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang yaman upang suhulan ang mga pulis, ngunit sa harap ng matikas na presensya ni Kapitan Raul at ng matalinong abogado na si Eman, ang kanyang pera ay naging walang silbi na parang basang papel. Hindi niyo ako pwedeng hulihin, wala kayong ebidensya. Sigaw ni Jericho habang pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Ang recording ni Aling Nena, ang audio kanina, at ang mga testimonya ni Clara at Alena ay higit pa sa sapat, Jericho. Sagot ni Eman, ang boses ay puno ng propesyonal na tagumpay. Tapos na ang paghahari-harian mo. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinoposasan si Jericho, lumapit si Alena sa kanya. Tinitigan niya ang asawa sa mata, isang titig na walang halong galit kundi purong kalayaan. Ang tunog ng paglapat ng posas sa mga kamay ni Jericho ay tila musika sa pandinig ni Alena, sumisimbolo sa pagwawakas ng 7 taong bangungot. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay hindi rin nakatakas sa kahihiyan. Dahil sa kaguluhang nangyari, natuklasan din ng mga awtoridad ang kanyang mga ilegal na transaksyon sa pagsusugal at ang paggamit ng mga nakaw na alahas. Ipinakita sa isang maliit na bahagi ng balita ang matanda habang kinakaladkad palabas ng mansyon, umiiyak at gumagapang sa putikan, humihingi ng tulong sa mga kaibigang dati niyang minamaliit, ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya. Habang isinasakay si Jericho sa sasakyan ng pulis, tinitigan niya ang pinto ng selda na dahan-dahang nagsasara. Si Alena naman ay tumalikod at naglakad papalayo, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng humihinang ulan. Sa bawat hakbang niya palayo sa pier, nararamdaman niya ang unti-unting pagbangon ng kanyang tunay na pagkatao. Ang maaliwalas na sinag ng araw na nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap ay tila isang pagbati para sa kanyang bagong simula. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ang muling bumalot sa malawak na kusina ng lumang bake shop. Dahan-dahang hinawakan ni Alena ang makalawang na hawakan ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikipagkilala muli sa bawat ukit ng kahoy na minsan niyang tinakasan sa gitna ng dilim. Ngunit ngayon, hindi na siya ang takot na babaeng humihingi ng tawad sa bawat maling galaw. Ngayon, ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay na itinayo ng kanyang mga magulang ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Sa tulong ni Eman, at sa matibay na testimonya ni Aling Nena at Clara, napatunayan ng korte na lahat ng dokumentong ipinangalan kay Jericho ay bunga ng pandaraya at pamemeke. Ang bawat sentimo, ang bawat lupain, at ang mismong bake shop na ito ay muling bumalik sa tunay na nagmamay-ari, kay Alena. Ang desisyon ng hukom ay tila isang malakas na agos ng tubig na humugas sa lahat ng putik at dumi na ipinahid sa kanyang pangalan. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at masikip na rehas, mag-isang nakaupo si Jericho. Ang kanyang mga mamahaling suit ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mga bodyguard, wala na ang kanyang mga kaibigang politiko, at lalong wala na ang kanyang yaman. Ang tanging naririnig niya sa loob ng selda ay ang paulit-ulit na tunog ng pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat luhang pinaluhan niya kay Alena. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila tuyot na dahon, wala ng kinang, wala ng pag-asa. Si Doña Carmen naman ay nauwi sa isang maliit at barong-barong na bahay sa probinsya. Dahil sa laki ng kanyang mga utang sa pagsusugal, lahat ng kanyang mga alahas at kagamitan ay nakuha ng mga pinagkakautangan niya. Ang matandang dati ay nag-uutos ng may kasamang mura at panglalait, ngayon ay mag-isang naglalakad sa kalsada, bitbit ang isang lumang bayong at iniiwasan ang mga taong dati niyang pinagmamayabangan.
Ang bawat bulong ng mga kapitbahay tungkol sa kanyang sinapit ay tila isang matalim na sampal sa kanyang natitirang kapalaluan. Ito ang karma na dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Isang hapon, nagpasya si Elena na bumisita sa barangay hall ni Kapitan Raul. Hindi na siya nakasuot ng kupas na kamiseta o nakayapak. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natagpo ang lakas. Bitbit niya ang ilang kahon ng mga espesyal na tinapay at isang sobre na naglalaman ng donasyon para sa scholarship fund ng mga bata sa komunidad. Kapitan Raul, hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa niyo para sa amin ni Leo. Wika ni Elena habang iniaabot ang mga regalo. Kayo ang nagsilbing pader namin noong gumuho ang mundo ko. Kayo ang nagpatunay na may mga tao pa ring handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Ngumiti ang matikas na kapitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa babaeng muling bumangon mula sa abo. Elena, ginawa ko lang ang nararapat. Pero ang tagumpay na ito ay sayo. Ang tapang mo ang nagligtas sa anak mo, hindi ang boots ko. Palaging bukas ang barangay na ito para sa inyo. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, nakita ni Elena si Eman na naghihintay sa kanya malapit sa kalsada. Sumandal ang abogado sa gilid ng pinto, ang kanyang formal na suit ay bahagyang nakabukas ang butones sa leeg, nagbibigay ng isang mas relax na anyo. Naglakad si Elena patungo sa kanya at sa isang kusang loob na pagkakataon, hinawakan ni Elena ang kamay ni Eman, isang hawak na puno ng pasasalamat at isang tahimik na pag-amin ng isang bagong usbong na pagtitiwala. Handa ka na bang simulan ang bagong buhay, Elena? Tanong ni Eman, ang boses ay puno ng lambing at suporta. Higit pa sa handa, Eman. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng manibela, sagot ni Elena. Bumalik sila sa bake shop kung saan naghihintay si Leo. Ang bata ay masayang tumatakbo sa paligid. Tinutulungan ang mga bagong tauhan sa pag-aayos ng mga silya. Ang tunog ng kanyang malutong na halakhak ay tila isang anghel na nagbabasbas sa muling pagbubukas ng negosyo ng kanyang lolo at lola. Nilapitan ni Elena ang kanyang anak at binuhat ito, habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Wala nang takot, wala nang lason. Ang amoy ng mainit na tinapay na nanunuot sa bawat bahagi ng bahay ay ang amoy ng tagumpay at ng isang pamilyang muling nabuo sa gitna ng pagsubok. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid, naramdaman ni Elena ang isang matinding ginhawa. Ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang napapawi ng tamis ng kasalukuyan. Lilipas ang 5 taon na parang isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng pait at iniiwan ang mga batong napatibay ng panahon. Ang bake shop na dati ay isang maliit na pangarap lamang ng kanyang ina ay isa na ngayong malaki at matagumpay na negosyo na may ilang sangay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang pinakamahalagang nakamit ni Elena ay ang katahimikang hindi nabibili ng anumang yaman. Isang maaliwalas na umaga, habang nag-aayos si Elena ng mga bulaklak sa tapat ng kanilang bake shop, isang sulat ang dumating mula sa kawanihan ng mga bilanggo. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Nakasaad doon ang muling paghingi ng tawad ni Jericho at ang balitang malubha na ang karamdaman nito sa loob ng selda. Tumingin si Elena sa malayo, sa asul na kalangitan kung saan malayang lumilipad ang mga ibon. Pinatawad na ba niya si Jericho? Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang sagot ay oo. Ngunit hindi niya ito ginawa para sa lalaking sumira sa kanya kundi para sa sarili niya. Napagtanto niya na ang pagpapanatili ng puot ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang iyong kaaway. Sa pagpapatawad, tuluyan na niyang pinutol ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa madilim niyang nakaraan. Malaya na siya, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa kanyang kaluluwa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya si Leo,
na ngayon ay isang matangkad at matalinong bata na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan, alam ni Alena na nahanap na niya ang kanyang langit sa lupa. Ang bawat gabi na mahimbing silang natutulog ng walang takot, ang bawat tawa ni Leo habang kalaro ang kanilang aso, at ang bawat umaga na gumigising siyang may ngiti sa mga labi. Ito ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng tindahan. Lumabas doon si Eman, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na papeles at isang maliit na buke ng mga paboritong bulaklak ni Alena. Hindi man naging mabilis ang kanilang pagsasama, ang kanilang relasyon ay itinayo sa pundasyon ng respeto at tunay na pagkakaibigan. Ready ka na ba para sa ating selebrasyon mamaya, Alena? Tanong ni Eman. Ang mga mata ay laging may dalang init na nagpapakalma sa kanya. Handang-handa na, Eman. Susunduin lang natin si Kapitan Raul para kumpleto ang pamilya, sagot ni Alena ng may malawak na ngiti. Hanggang ngayon si Kapitan Raul ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, ang tatay-tatayan na laging nariyan sa oras ng kailangan. Ang gintong aral na iniwan ng kanyang kwento sa puso ng bawat nakikinig ay simple. Ang tunay na lakas ng isang babae at ng isang ina ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng pang-aabuso. Ang tunay na katapangan ay ang kakayahang tumalikod sa dilim, piliin ang sarili, at maniwala na palaging may bagong umagang naghihintay para sa mga marunong lumaban ng may dangal. Habang naglalakad si Alena patungo sa sasakyan ni Eman, nilingon niya ang kanyang bake shop sa huling pagkakataon. Ang sinag ng araw ay tumama sa karatula ng tindahan, nagbibigay dito ng isang ginintuang liwanag. Wala nang bakas ng ulan, wala nang bakas ng unos, tanging ang maaliwalas na umaga na puno ng pag-asa at pag-ibig.